Ano ang mga pagkaing dapat iwasan at ano ang mga pagkaing pwedeng kainin o inumin kung ikaw ay may gastritis, ulcer, at gastroesophageal reflux disease o GERD? Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar, isa po akong internist endocrinologist. Marami ho sa inyo ang na-diagnose na may gastritis, ulcer, o GERD. Ang tiyan natin kasi ay maaaring mairita ng mga pagkaing nakakataas ng stomach acid. Iwasan natin ang mga pagkain at inuming nagsasanhi ng simptomas katulad ng pagsakit ng tiyan, heartburn, o yung pakiramdam na hindi ka natutunawan. Hindi lahat ng pagkain ay pare-pareho ang epekto sa lahat ng tao. Kailangan mong pag-aralan kung anong pagkain ang nakakasanhi ng iyong simptomas. Katulad halimbawa sa ibang tao, pag uminom lang sila ng kape ay humahapdi na ang kanilang sikmura. O kaya pag nainom lang ng kaunting gatas or kahit na anong pagkain na may gatas ay humahapdi na talaga ang sikmura nila. Samantalang yung ibang tao naman ang nagtitrigger ng kanilang GERD or ng ulcer or ng gastritis ay yung pagkain ng maaanghang. So hindi po pare-pareho. Lahat ng tao yung nagkakaroon po ng mga simptomas. So ano yung mga pagkain na dapat nating iwasan? Ang mga seasonings katulad ng pepper, ay itinataas nitong stomach acid at maaaring mairita ang iyong tiyan. Ang mga pagkaing naglalaman ng tsokolate, maaanghang o mamantika ay maaari ding makairita sa iyong tiyan. Ang mga inumin na naglalaman ng alcohol o caffeine ay nakakataas din ng acid sa tiyan. So narito ang mga pagkain na kailangan mong limitahan o iwasan. Sa mga inumin, yung mga hot cocoa, chocolate milk, whole milk, tsaa or tea, regular or decaf coffee, drinks with alcohol. Anong mga inumin na may alcohol? Orange and grape juice, mga soft drinks. Yung sa mga spices naman and seasoning, sino sa inyo ang mahilig ng mga sili o kaya mga chili powder, garlic powder, mga black and red pepper, mga tomato products, mga tomato paste, yan. At yung iba naman, sumasakit na ang sikmura nila o yung tiyan nila kapag kumain sila ng mga dairy food na gawa sa whole milk, mga spicy, hot chili, mga onions and garlic. So maaring tatanungin nyo, anong mga pagkain naman ang pwedeng kainin o inumin? Actually, pwede ho kayong kumain ng variety of food from all the food groups, no? Kumain ng prutas, vegetable, whole grains, at fat-free or low-fat dairy products, yung mga low-fat po. Maaaring kumain ng whole grains katulad ng mga whole wheat bread, mga cereal, pasta, brown rice. Tapos piliin ho ninyo yung mga meat, lean meat, no? Yung walang taba, poultry, fish, beans, eggs, and nuts. Ang healthy meal plan para sa mga may gastritis or may mga ulcer o GERD ay yung pagkain na mababa sa fats, sa salt at walang added sugar. Ang mga healthy fats includes mga paggamit ng olive oil at mga canola oil. Ano pa ang pwede mong gawin kung ikaw ay may GERD or gastroesophageal reflux disease o kung ikaw ay may gastritis or ulcer? Ito huwag kayong kakain bago matulog, no? Stop eating at least 2 hours bago po kayo matulog, no? At kumain ho kayo ng tinatawag na small frequent meals, no? Kakain ho kayo ng pakonti-konti pero madalas, no? Mas maigi po 'yon, mas hindi po nakakasanhi ng simptomas 'yon kaysa minsanang kainan ho ng yung tinatawag na large meal. So mas maganda po yung small frequent meals kaysa sa large meals. So yan po ang mga pagkain kailangan nyong iwasan at yung mga pagkain pwede nyong kainin kung kayo ay may gastritis,
ulcer, or gastroesophageal disease. Ang pinaka-importante ho, aralin nyo ho yung katawan ho ninyo kung ano po yung mga pagkain na nakakasanhi po ng simptomas sa inyo. So kung nagustuhan nyo po yung episode na to, paki-click na lang ho yung follow or subscribe button or yung like. Maraming salamat po. Thank you. Good evening.